people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Happy Tuesday po sa inyong lahat. Oh my gosh, ang bilis ng araw, no? So, papunta na tayo sa katapusan ng buwan. At eto na nga, papunta na tayo sa buwan ng July. So, yon. So, syempre maraming excitement na mangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. At isa na nga dito sa mga nakaka-excite ang Coronation Night ng Binibining Pilipinas na magaganap nga this coming July 7 na. So nagkaroon nga sila ng Parade of Beauty at talaga namang masasabi ko ang bongga. So yon, so syempre aalamin natin dyan sino nga ba ang tatanghaling bagong reyna ng Binibining Pilipinas. Syempre, Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe. So, ito rin ang kauna-unahan na pagkakataon na magbibigay ng malaking papremyo ang Binibining Pilipinas. Kaya naman, syempre excited tayo dyan kung sino ang makakakuha ng corona. At hindi lang yon, syempre excited na rin tayo sa magiging laban ni Angelica Lopez. Syempre sa November na yan para sa Miss International. Kaya naman nakakaloka, di ba? Dahil isang taon mahigit ang kanyang preparasyon para sa kanyang laban sa Miss International. Pero ang tanong ng nakakadami, Mama Sam, tingin mo, susungkit ba ng corona si Angelica Lopez dito sa Miss International ngayong taon na to? To be honest, syempre excited ako para kay Miss Angelica Lopez. Alam ko na naghanda siya. Alam ko talaga na makikipagpukpukan to sa kanyang laban sa Miss International. At nakita naman natin na talaga namang palaban talaga ang isang Angelica Lopez. So pinatunayan niya yan nung nag-compete siya noong nakaraang taon sa Binibining Pilipinas. At nakita naman ninyo, nakuha niya talaga ang posisyon na talagang masasabi natin na hindi natin inaasahan. At ayun nga, kinoronahan nga siya bilang Binibining Pilipinas International. Pero ay syempre excited ang lahat sa magiging laban niya. Ako naman, ang tingin ko naman kakabog. Kakabog naman ang Angelica Lopez dito sa laban niya sa Miss International. Dahil alam ko na very competitive talaga ang isang Angelica. Sabing ganun, maraming malalakas na kandidata ngayon dito sa Miss International. Katulad na lang halimbawa si Miss Dominican Republic. Ako ang masasabi ko, yes, maaaring tinik sa kanya si Dominican Republic. Pero feeling ko naman mas aarangkada naman ang pambato natin kahit kay Peru, di ba? Si Miss Peru din, ako medyo palaban din to at talagang masasabi ko maganda din yung kandidata nila ngayong taon na to, but it doesn't matter. Naniniwala ako sa kakayahan, sa lakas na meron itong si Angelica Lopez. So abangan natin. And then of course, speaking of Miss International, pambato ng Puerto Rico sa Miss International, kakabog kaya? Ay nako, isa pa to, kinurunahan na nga yung bagong reyna nila para sa ilaban nila dito sa Miss International. Maganda ang pambato ng Puerto Rico at masasabi ko naman na, oh my gosh, palaban din, di ba? So, nakaka-excite. So, tingnan natin kung makikipagpukpukan nga ba to at kung si Angelica Lopez ang pag-uusapan, Puerto Rico at saka Peru. Oh my gosh, exciting. But naniniwala ako kung ano ang narating ni Miss Philippines nung nakaraang taon, kaya yan lagpasan ni Angelica Lopez. Kasi palaban naman talaga si Angelica, talagang kumakabog talaga. Ay nako, sobrang nakakaloka. Kung pag-uusapan natin yung performance ni Angelica, nako, papalo yan, maniwala kayo. So, abangan ninyo siya sa November. At ito, pambagong Miss Manila 2024 na si Alia Holilla. Mama Sam, ano masasabi mo sa beauty ng bagong Miss Manila? Syempre, nakakatuwa kasi syempre pinatunayan niya talaga na kadapat-dapat siya sa corona. Nakita naman natin yung performance level niya. Talagang pumalo naman ng bonggang-bongga. Kaabang-abang, sa totoo lang, para sa laban niya sa
Miss World. Sa Miss World nila to pinapadala, no? Kung sasali man to, so tignan natin. But ako naniniwala ako na napakaganda ng bagong reyna ng Miss Manila and congratulations sa kanya. Diba? Talaga namang masasabi ko, she's so pretty. Na pwedeng-pwede mo talagang ipadala sa national pageant din. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Tara Valencia, nagkaroon na ng homecoming. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty na meron ito si Tara Valencia sa kanyang homecoming? Syempre, reynang-reyna, princess na princess yung dating. So, ako para sa akin, si Tara Valencia, yes, maganda si Tara Valencia. Parang feeling ko, kakabog talaga to sa Miss Supranational. So, meron pa siyang 1 taon mahigit na hihintayin para sa kanyang competition sa tawag dito sa Miss Supranational. Pero ngayon pa lang nakikita mo na parang, ay nako, magiging malakas na kandidata siya sa susunod na taon sa Supranational. And tignan natin kung ano ang paghahandang gagawin niya, di ba? Kasi siya yung huling-huling lalaban dito sa na-appoint na The Miss Philippines. Kasi di ba nga, mauuna na nga itong si Cyril Payumo, di ba? Kasi Miss Charm nandyan na. Tapos susunod tong si Atisa Manalo na may schedule na rin this coming September ang kanyang laban sa Vietnam. And then, syempre, susundan niya ni Miss Universe. Tapos, ayun nga, sila Alexi Brooks na. So, abangan natin. Basta, naniniwala ako na pag pinadala natin tong si Tara Valencia, alam natin nakakabugto ng bonggang-bongga. So, may panahon pa siyang i-prepared ang sarili niya para sa laban niya sa Supranational. So, nakaka-excite, no? And then, para naman sa sumunod na chika, speaking of Miss Char, Mama Sam, Coronation Night, may schedule na. Tingin mo, Mama Sam, papalo kaya ang pambato natin na si Cyril Payumo? Oh my gosh, syempre na-excite ako para kay Cyril sa laban niya dito sa Supranational. Napakaswerte niya, sa totoo lang, dahil, alam mo yun, tinanggap niya yung kanyang appointed. At nakakapanghinayang, no? Kasi si Krishnan Garavides, hindi siya nakapaghintay. So, ayan na ang Supranational. So, umarangkada ng anong bonggang-bongga. But, naniniwala ako na ang bawat girls ay may journey talaga. So, hindi niya kapalaran yung maging isang Miss Charm. Kaya siguro iba ang nailagay dyan. And then, I think si Cyril Payumo, isa to sa mga magiging malakas na kandidata. Sana lang talaga umariba ng bonggang-bongga. So, sa ngayon, alam ko naghahanda na si Cyril Payumo at excited na tayo kung ano ang ipapakita niya sa Miss Charm ngayong taon na to. So, abangan natin yan. And then, speaking of Krishnan Garavides, Mama Sam, tingin mo, susungkit kaya siya ng corona dito sa Miss World Philippines? Siyempre, marami siyang makakalaban dito. Nandiyan dyan si Jasmine Omay na talagang masasabi ko rin na palaban din sa competition na to. I hope na sana makuha niya yung corona. Marami nga nagsasabi na mukhang pumalpak yata si Krishnan Garavides doon sa naging desisyon niya sa pagsali dito sa Miss World Philippines. Sana daw hinintay na lang daw ni Krishnan yung kanyang laban dito sa Miss Charm, lalo na ngayon biglang may schedule. Ako naman masasabi ko diyan, hindi niyo naman mabiblame yung tao, di ba? Kasi syempre hindi niya alam kung ano yung but ako nandirito naman ako na tama lang din naman yung naging desisyon niya kung parang hindi na siya nakapaghintay doon sa Miss Charm. I think magiging maganda naman ang kapalaran niya dito sa sa Miss World Philippines. For sure makakakuha siya ng corona diyan dahil isa siya sa mga pinakamaingay na kandidata at naniniwala ako kung hindi man niya makuha ang Miss World, pwede niya makuha ang tawag dito Reyna Hispano-Americana. So doon nga sa fashion show nila doon kay Leo Amudal, nakita naman natin, di ba, na ang ganda-ganda niya doon. Sobrang reynang-reyna ng para siyang Miss World Beauty talaga. At masasabi ko, malakas yung laban talaga ni Krishnan Garavides dito kay Miss World, di ba? So, laban lang. So, malalaman natin nga sa susunod na buwan kung kokoronahan nga ba ang Krishnan Garavides. But ako naniniwala ako, makokoronahan to ng bonggang-bongga. At laban lang, di ba? Kasi ando doon So, yon.
And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, pambato ng Myanmar sa Miss Supranational, malakas ba? To be honest, maganda to at kumpiyansa talaga siya sa sarili niya. Yung kumpiyansa niya talaga, masasabi ko nag-uumapaw. So, napanood ko yung mga ilang clips niya, interview, talagang ando doon talaga siya na parang wow, palaban talaga ang Myanmar ngayong taon na to. But tignan natin kung ano yung ipapakita niya kasi magaling din yung Thailand. So, napanood ko din yung interview ni Thailand. Talaga kumakabog din at magaling din etong si Myanmar. So, mandyan din syempre si Indonesia. Ang daming magagaling pagdating dito sa supranational from Asia. And then, naniniwala ako na talaga naman kakabog yung mga kandidata ng Asia. Si Miss Philippines, so si Miss Philippines sa ating pambato na talagang napakaganda din. Siyempre, inaabangan ko din yung kanya magiging eksena dito sa supranational. But ako naniniwala pa rin ako kay Alitea na kaya niya makipagsabayan ng todo-todo dito sa Miss Supranational. So, tiwala lang tayo kay Alitea ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, bato ng Dominican Republic, Ecuador, at Philippines. Mama Sam, sino ang kakabog ng todo-todo sa Miss Universe? To be honest, malakas ang pambato ng Dominican Republic dito sa Miss Universe dahil ngayon pa lang yung ingay nila talagang grabe. Pero naniniwala din ako na malakas din ang pambato ng Miss Peru at si Miss Peru talaga ngayon pa lang. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, para sa'yo, sino ang malakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe? So, nakikita mo ba si Miss Philippines na kakabog at makikipagsabayan ng bonggang-bongga sa mga malalakas na kandidata? To be honest, ako, para sa akin, si Miss Philippines na si Chelsea Manalo dito sa Miss Universe ay kaya niya na makipagsabayan talaga ng bonggang-bongga sa mga magiging kandidata dito sa Miss Universe. Sa ngayon, nakikita natin malakas si Miss Peru, isa to sa mga para talagang masasabi mo na pwedeng maputungan ng corona dito sa competition ng Miss Universe. Andiyan dyan din si Dominican Republic. To be honest, talagang etong rematch ngayon ng Dominican Republic at saka ng Miss Peru dito sa Miss Universe talagang magiging matindi. Dahil minsan na sila talaga na naglaban sa iisang pageant sa Miss International. And then tignan natin kung makakaariba sila ng bonggang-bongga. And nakikita ko naman na ang pambato natin na si Miss Philippines ay kaya din naman niya makipagsabayan sa dalawang kandidatang nabanggit natin. Kung dito nga sa Miss Universe Philippines, nagawa niya pataubin yung mga malalakas na kandidata. Andiyan dyan yung meron tayong first runner-up sa Miss Intercontinental. Andiyan dyan yung meron tayong first runner-up sa Miss International. Pero siya ang tinanghal na Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin, walang imposible sa magiging joining niya dito sa Miss Universe. So, ibig sabihin, kaya niya rin makipagsabayan sa malalakas na front-runner dito sa Miss Universe. Basta ang kailangan lang ni Chelsea Manalo ay maghanda ng bonggang-bongga. Sa ngayon, wala pa tayo nakikita na talagang masasabi mo na parang wow, eto na yon or eksena sa kanyang preparasyon para sa Miss Universe. Pero naniniwala naman ako na ihahanda yan ng organization ng Miss Universe Philippines. So magtiwala lang tayo at tignan natin kung ano yung ipapakita ni Chelsea Manalo sa magiging laban niya dito sa Miss Universe ngayong taon na to. So syempre excited din ako para sa kanya at suporta ang kailangan nating ibigay sa magiging laban niya dito sa Miss Universe. So kahit anong mangyari, she's Miss Philippines and we have to support her ng bonggang-bongga. Diba? So malay ninyo, makuha natin ang corona ng Miss Universe na sa hindi natin inaasahan na panahon. Diba? So yon. So basta laban lang, magtiwala at saka suportahan ang mga kandidata na lumalahok sa international pageant. So makikita natin yan yung kanilang laban pagdating sa kanilang kompetisyon at kung ano yung hinanda nila. Basta keep praying lang for her. So, yon. And then, of course, syempre excited na rin tayo para kay Atisa Manalo at saka kay Cyril Payumo na malapit na mag-compete. Ilang buwan na lang. Diyos ko, mauuna si Cyril Payumo.
ako naniniwala ako pagdating kay Cyril Payumo, kaya niya tong kumabog, kaya niyang kumuha ng corona. So, minsan niya na to nagawa sa international pageant nung lumabas siya ng Miss Tourism International at tinanghal siya bilang reyna doon. And then ngayon, tingnan natin kung ano ang ipapakitang galing ni Cyril Payumo sa Miss Charm. So, nakaka-excite. And then, ganun din, of course, si Atisa manalo para sa Miss Cosmo International ngayong taon na to. So, sobrang excited din ako para sa kanya. At naniniwala ako na kayang-kaya to na talagang masungkit ni Atisa Manalo ang corona sa Miss Cosmo International. So, magtiwala tayo sa mga kandidata natin. So, yon. So, nakakaloka, sobrang nakaka-excite. But, abangan natin kung ano yung ipapakita nilang galawan, anong ipapakita nilang eksena. Basta, dasal lang. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! See you tomorrow. Thank you guys.